silang napabilib sa relasyon ng mga taga-India sa kanilang mga buhay ilang. Sa isang syudad kasi dito, itinuturing na kapitbahay ng mga tao ang isang grupo ng mga unggoy na may itim na mukha at kulay abong balahibo. Sila ang tinatawag na Northern Plains Sacred Langur. Malulusog sila. Tignan mo yung isang head na female na yun. Ang laki niya, grabe. Gabata na yung size niya. Oh. So that means abundant yung pagkain dito. Laki nito. Siguro nasa mga around 15 kilos. Pero hindi tulad sa gubat, hindi lang raw dahon ang kinakain ng mga langur dito. They steal food? Yes. Oh. People hurt them? No. No. Hinahayaan lang raw ng mga lokal na Indian ang mga unggoy na kumuha ng pagkain sa kanilang mga tindahan, kaya nawiwili ang mga ito. Yung kanilang pita bread, kinakain nila, kaya pala ang tatabaan nila. No? You don't see these big fat females in the forest. So natuto na sila mag-adapt dahil dito, dati maraming forest at unti-unti na nagkaroon ng mga kabahayan dito. Ito ata yung matriarch nila, no? Ito yung pinakamalaking female at kita mo, no? Yung anak niya medyo malaki na pero sumususo pa rin sa kanila. So unti-unti ko na siyang nakikilala yung kanyang behavior. They have a good family ties. But where do they come from? They come from these hills. They are living there. From there. They come from there to this place. I see. To get some things to eat. Mula sa bundok, bumababa raw ang mga langur dito para maghanap ng makakain. Pero kung meron mang namamangha, meron din namang natatakot para sa pwedeng kinahinatnan ng mga unggoy sa syudad. Tama ang sinabi ni Miko Ordona, dahil hindi man sinasaktan ng mga tao sa India ang mga langur, threatened o may bantana sa bilang nila sa wild dahil sa pagkasira ng mga kagubatan na tirahan nila. Kaya marami sa kanila ang pinipiling tumira sa syudad para makakain. Bukod sa ganda ng itsura ng kitsune o fox na nadokumenta namin sa Japan, ilan lang ito sa 200 kitsune na makikita sa Zhao Fox Village. Ang dami ko naiisip, no? May konting takot that they might react differently. Hindi ko alam kung ano i-expect. Look at that! Ganda! Ang mga kitsune raw dito, sinagip mula sa isang pabrikang kakatayin sila para gawing gamit ang kanilang balahibo. Isa rito si Momo, isang batang kitsune. Nagkaroon ako ng pagkakataong masuri ng malapitan ang isang kitsune. Alright! Train sila para hawakan at para may encounter directly sa humans. No? But otherwise, okay, hindi mo sila pwedeng hawakan, hindi pwedeng lapitan kasi pwede silang makakagat. And pwede silang makasakit sa tao. Tingnan mo yung sa loob niya, dark yung kulay. And then may naglighten. And they shed some of the hair during summer. Ayon sa caretaker ni Momo, こういうおとなしい子なんですよ。そうですね。やっぱなんか抱っこされてると怖くてそのまま固まってるって。nasa kitsune ang lamig ng panahon dahil sa makapal nilang balahibo na siyang dahilan dati kung bakit sila pinapatay. Nocturnal o aktibo sa gabi ang mga kitsune, kaya naman karamihan tulog sa umaga. Malayang nakakagalaw sa isang semi-wild enclosure ang mga ito. Pero parang may ritual muna bago magpahinga.
Meron silang kanya-kanyang mga nooks o yung lugar na kung saan sila nagpapahinga. They will coil their whole body at itatago nila yung kanilang muka to protect the face and maybe the eyes from the wind, and they will just stay here the whole day until magutom sila, dumumi. Nag-aaway sila palagi, fighting about something, territory, about a female, or just merely playing fights, no? ね、生まれて次の年に全部ここ中に放します。1年目は全部大きい檻。そしてちっちゃい檻は繁殖に今使うし、あとすぐ抱っこできるように。あと夜は広いところにこう放します。 Dahil ang ilan ay nasa maliliit na kulungan, nagkakasakit ang kitsune. May mga cages dito na maliliit like that. Sa kabilang side, seem to be very small for their size. Ito yung kanina napansin natin na may sakit sa balat. Pero ngayon, it's like siya yung source ng nag-bleed. For sure bleeding. Saan? Yan, it's itching. Tumutulong. Nililik niya, and then kinakamot niya. It's like there's like an abscess here. Kailangan i-shave tong area na to. Tsaka yung mutin, yung sinasabi ko. This one can be easily captured right away for veterinary assistance. Nakita rin ni Richard ang kahalagahan ng pagprotekta sa kanila sa village. Hindi na raw maaaring pakawalan sa wild ang mga kitsune. Kaya naman dito na lang sila para na rin sa mga bumibisita rito katulad ko.